43 contractors ang gobyerno na ang natuklasan ng Commission on Elections na nag-donate sa kampanya ng ilang kumandidato noong eleksyon 2022. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia sa panayam Super Radio DCWB, nadagdagan ng siyam ang kanilang mga iniimbisigahan. Una na isinumite ng Comelec ang listahan ng 34 na kontraktor sa House Committee on Appropriations na tumatalakay ngayon sa national budget. Sabi ni Garcia, 7 senatorial at congressional candidates ang nakinabang sa donasyon ng 43 kumpanya. Gayun din ang 15 party list o political parties. Pagpapaliwanagin ng Comelec ang 43 contractors. Tatanungin din daw ng Comelec sa Department of Public Works and Highways kung may kontrata sa gobyerno ang mga naturang kumpanya noong panahong nag-donate ang mga ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ang sinumang kontraktor o subkontraktor ng gobyerno. May nakitang hindi pagkakatugma ang Bureau of Customs sa paunang pagsisiyasat nila sa mga dokumento ng 28 luxury vehicles ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng Super Radio DCWB, tiningnan nila ang records ng Bureau of Customs rehistro sa Land Transportation Office o LTO at mga impormasyon ng mga sasakyan. Sinusubukan pa raw nilang i-double check ang kanilang mga nadiskubre. Sa ngayon, bantay sarado ang 28 luxury vehicles sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga diskaya kaugnay sa mga sinabi ng BOC. Nauna nang iginiit ng abogado ng mga diskaya na binili ang mga sasakyan sa mga rehistradong local car dealer at lahat ito ay kumpleto sa mga dokumento. Nakipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa 2 dating kalihim ng ahensya para sa mga hakbang kontra katiwalian sa DPWH. Laging una ka sa balita ni Joseph Morong, exclusive. Napapailing na lamang si Secretary Vince Dizon sa nangyayari sa DPWH. Ang paglilinis sa kagawaran ng agenda ni Dizon sa halos 2 oras na pulong niya sa mga dating kalihim ng DPWH. Si Rogelio Singson ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus sa termino naman ni na dating Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos na nakasama rin ni Dizon nung chairman siya ng Clark Development Corporation. Aminado si Singson, talamak ang korupsyon sa kagawaran. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. At isa sa mga pinagmumula ng korupsyon ang mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bonoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Kinukunan namin ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pero wala pa siyang tugon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Biyernes, ipinunto mismo ng ibang kongresista na inahati ang ilang malalaking proyekto sa distrito nang hindi lalampas sa 150 million pesos para sa DPWH District at hindi DPWH Regional Office ang magpapatupad ng mga ito. Hindi lamang daw sa budget may nakawan kundi sa simula pa lamang tulad ng costing o paglalagay ng halaga sa mga proyekto. Ayon kay Dizon, kailangan ding matyaga ng procurement, implementation at monitoring ng mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, tama lamang daw na hiningi ni Secretary Dizon ng courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH bilang paunang hakbang sa paglilinis sa ahensya. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir Lee? Who can I trust, who are good people. We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito po tayo sa Barangay San Jose, San Navotas at ang kinatatayuan ko po ay yung lugar kung saan may gumuhong pader noong pong July
nitong taong po ito, yan. So dahil gumuho po itong pader na sinasabing luma na raw po, no, naglagay sila dito ng mga sandbag para maiwasan po yung pagpasok pa dito ng tubig na nagmumula dito sa Navotas Malabon River. Itong kinatatayuan nitong sandbag na ito ay pag-aari po ng isang pribadong sektor. Ito po yung Nautilus Shipyard Corporation. Kasi nasabi, di ho nila basta-basta mapapakialaman ang pagpapaayos nito. At nakikita naman ho natin dito ngayon dahil kapag nga umaapaw dito, high tide o kaya naman may baha, pumapasok ho dito yung tubig. Ayan. At natatagalan ho yung paghupa niyan dahil nga siyempre, hindi yun yung pumping station ay hindi rin ho sapat para agad-agad ma-drain yung tubig na pumapasok dito sa mga kabahayan. So marami yung kababayan dito apektado na ho. Talaga yan, nakikita ho natin medyo andyan ho yung mga basura. Siyempre yung pagkakaroon ho ng mga sakit, dala ng mga lamok, yung dengue, yan ho yung nagiging problema ng ating mga kababayan dito. Kausapin ho natin yung ilang mga residente rito kung ano ho ang epekto sa inyo nitong paghuhupo ng pader na ito itong July. Ano ho nangyari paano ho nakaka-apekto sa buhay nyo? Una po ma'am, trauma po. Trauma. Kasi opo. Tapos pangalawa po, hindi po kami makapaghanap buhay ng maayos gawa ng inaabangan namin lagi. Pag tumaas ang tubig, gawa na, lalo na pag umano ang ulan. Yun po yun. Oo. So bukod po doon, Nay, ano pa po? Ano po yung nagiging epekto sa inyo nitong paghuhong ito ng pader? Yung pong trabaho namin, saka yung mga negosyo namin, trabaho, yun po yung araw-araw namin gawain, yung pagpasok. Lagi po kami kinakabahan, lalo na ngayon pa na umuulan po. Kasi naiiyak-iyak. Okay, tingnan nun natin kung paano. Kasi ito, nakikita ninyo, ito sandbag na ito na ikinalat. Diyan ho tumatawid yung mga kababayan natin. Nakita nga natin kanina, yung mga estudyante. Kaya lang, inaalala din ho nila, kapag natagalan ho, itong mga sandbag na ito, baka ho bumigay din. Kasi ganyan, nasisira ho yun yung sako. Nasisira ho yung sako. Siyempre, pagka sa katagalan ho niya, babad sa tubig, pwede din ho masira. At para malaman ho natin kung anong pwedeng gawin dito ng lokal na pamahalaan ng Navotas, nakasama ho natin si Dr. Von Villanueva. Siya po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Navotas. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Apa. At sir, ito pong ito hong gumuhong pader na to, sabi nyo kanina, ito po ay pribadong pag-aari. Ano pwedeng gawin dito ng lokal na pamahalaan? Ngayon po ma'am, naglagay ho tayo ng mga sandbag. Ito ho ay temporary measures lang para lang ho pagka tumataas yung tubig ay hindi po kaagad pumasok yung pong tubig po dito sa bahayan. Ang Nautilus Shipyard Corporation naman po ay nag-request na po ng permit para i-construct po yung itong pader. Opo, yung kanilang bakod. Papalitan po nilang lahat yan mula po doon sa kalsada hanggang sa dulo po nitong ilog ay papadiran po nila ng bagong pader. Yun nga lamang po, kailangan ho ng permit galing sa DNR. Okay. Dahil itong mga nakikita niyo hong puno ay Bakawan. klase po ng mangrove. At Okay. protektado po itong mangrove kaya kailangan po ng permit ng DNR. Ang papeles po ay inaprobahan na ho sa level ng city government. Yun nga lamang po, hindi maaaring ituloy at ibigay yung permit mismo sa mga gagawa dahil kailangan po ng permiso din galing po sa DNR. Okay, so meron na ho tayong ginawang pakikipag-communicate sa DNR para Opo. i-fast track ho nila dahil sa nakikita ho nating epekto sa mga kababayan natin, talagang kailangan madaliin ho yung pag-aayos itong pader na ito. Opo, sumulat na ho ang ating mahal na Mayor John Ray Chanco na nakikiusap po sa DNR na madaliin po yung pag-i-issue po ng permit para po sa gagawa po ng bakod. Meron ho ba sila kung gaano katagal gagawin ito? Dahil gaya ng mga nakausap natin mga residente, habi nga lang, natotrauma sila. Opo. At medyo, syempre, totoo naman yun. Dahil pag gagawin ba itong sandbag na to, talagang pwede pumasok sa mga bahay nila. So, ano ho ang natin dyan? Ano hong commitment nila? Gaano ho katagal gagawin yan? Once ho na mag-umpisa, nakikita ho nila dito ay mag-umpisa ho ito sa at least 3 months ho yung progreso ho ng paggagawa ho ng bakod. Again, ang proseso po ay magkakaroon ho ng sheet filing at kailangan ho ng heavy equipment para ho maging maayos. Kasi tubig ho itong dadaanan, buhangin po yung ilalim, kailangan hong ibaon ng sheet file. At para ho maging matibay ay siyempre po kailangan ho ng magandang infrastructure ho, design para dito. So for the meantime na hinihintay natin at sana ho ay aksyonan nga ito ng DNR dahil nakikita naman natin yung
perwisyo Opo. na dinudulot nito sa ating mga kababayan. Sabi niyo nga, private property, hindi niyo basta-basta pwedeng pakialaman. Hindi ho pwedeng gumastos ng pondong gobyerno sa private property po. So habang hihintay natin yan, sana ho ay maging mabilis yung pagtugon dito ng DENR doon sa kailangang permit para doon sa pag-construct nitong pader na ito. Ano ho ang ibinibigay nating tulong sa mga kababayan nating naapektuhan dito? Ganito ho ma'am, ang pagtaas ho ng tubig sa Navotas Malabon River ay malaki hong bumabase doon ho sa navigational gate. Sa ngayon ho, ito ho tinututukan ni Congressman Toby Chanco na masigurong maayos, 100% operational yung ating navigational gate. Kung yung ating ho navigational gate ay nakataas, yung posibilidad ho na tumaas po yung tubig dito sa ating lugar ay bumababa. Ibig sabihin ho, hindi ho tayo babahain basta nakasarado po yun. Naisasarado po natin, 100% po naisasarado natin yung navigational gate, lalong-lalo na ho sa mga oras at panahon ho na inaasahan natin yung high tide. Yun nga lamang ho, meron pa rin hong inaayos at pinipilit hong maging 100% yun hong ating navigational gate. So yun ho, kahit pa paano malaking tulong ho doon sa mga kababayan natin dito. Opo. Kasi Ayan, ho, nakikita. Ito kasi yung mga residente ho dito yan. Kasi padaanin natin mga estudyante ito, mga nagtatrabaho. malilito sa eskwelahan. Kasi dati may tulay talaga to no? Opo, daanan lang po ng tao. Daanan ng tao, ayan. Siyempre dito sila dumadaan. So ano yung ano natin? Yun naman hong yung may-ari nito, yung Nautilus Shipyard Corporation. Ano naman ho talaga yung kanila mga commitment na as soon as makuha nila yung permit from DENR, gagawin ho nila to? Very cooperative naman ho yung ating Nautilus Shipyard Corporation at willing ho silang tapusin kaagad as soon as makakuha ho po sila ng permit. Kasi kung nakikita natin sa Doc, di ba, ang daming basura ho na nakatambak ho dito, ang dami hong nakikita natin, siyempre lamok, dahil alam nyo naman, binabahayan po ng lamok yan, dengue. So ito ho yung mga kailangan i-address din ng local government. Ano po? Yung ating hong City Health Officer ay parati po bumibisita rito para tingnan po yung kalusugan ng ating mga barangay po. Okay, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am. At sana ho, abangan ho natin yan, antabayan na natin, i-follow up ho natin para naman ho matapos na yung kalbaryo, yan, at pagtitiis ng mga kababayan natin dito sa Barangay San Jose sa Navotas dahil nga dito sa Gumuhong Pader. Maraming salamat, sir. Salamat po, at mula po rito sa Navotas City, back to studio po tayo. Thank you, ma'am. Ngayong araw, nakatakda magpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Cambodian Prime Minister Yun Manay at may inanunsyo naman siya sa pagharap niya sa Filipino community sa Cambodia kagabi. Live mula sa Phnom Penh, Cambodia, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Igan Arun Sustay good morning mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Alas 6 pa lang ng umaga rito, mas late ng isang oras kumpara dyan sa Pilipinas. In 2 hours ay sisimula na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang siksik na schedule ngayong araw at kabi-kabilang meeting dito. Kagabi ay nakisaya muna ang Pangulo sa Filipino community rito sa Cambodia. Maagang binati si Pangulong Bongbong Marcos ng mahigit 500 Pilipino sa Cambodia para sa nalalapit niyang 68th birthday sa September 13. Ito ang first stop ng Pangulo pagdating niya rito sa Phnom Penh kahapon para sa 3 araw na state visit. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Malaking tulong yan, sabi ng ating embahada rito, lalo't naaalarma na raw sila sa dumodoble ng bilang ng mga Pilipinong nare-rescue nila pabalik sa Pilipinas matapos mag-apply dito bilang call center agent pero ginawa lang palang scammer. Kung noong nakaraang taon daw, 80 ang mga na-rescue nilang Pilipino sa mga scam hubs sa Cambodia. Ngayon, nasa 180 na ito at may 100 pang nagpaparescue. Some of them come from the pogos that closed. Some admit that the work doon was also scammy. We thought that people know better. Kwento raw ng mga na-rescue, online lang nila nakita ang mga job hiring post para sa customer service representative sa Cambodia na may alok na sweldong $1,000 o mahigit 50,000 piso kada buwan. But if they don't meet their quota, they get deductions. In the end, they get nothing. Media can help raise awareness about the dangers of online recruitment. Ang problema sa transnational crime ang isa sa mga pag-uusapan sa bilateral meeting mamaya ni Pangulong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manay.
Patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. May meeting din ang Pangulo sa mga negosyante rito sa Cambodia para palakasin ang pamumuhunan sa dalawang bansa, maparami ang mga turista at mapalakas ang pag-export ng mga Pinoy products dito sa Cambodia. Kasama ng Pangulo ngayon dito sa Phnom Penh si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at ang tagapagsalita ng palasyo. Sektor ng finance ng inyong mga pamilya. Kayo rin Igan, magtatapos ang araw ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang state banquet, tapos bukas ay uuwi na rin siya sa Pilipinas. Yung unang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Igan. Bukod sa transnational crime, ano pa inaasahan tatalakayin ng Pangulo at ni Prime Minister Manay sa bilateral meeting mamaya, Jonathan? Yes, Igan, pag-uusapan din ni Prime Minister Hun Manay at ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol sa higher educations o kolehiyo. Magpapalitan sila ng best practices. Tapos pag-uusapan din nila yung air services kung paano mapapalakas. Though meron man na noon pa na direct flight from Manila to Phnom Penh. So para sa state visit na to, inaasahan na magka-close ng 3 agreements ang Cambodia at ang Pilipinas. Nung pumunta yung Cambodian Prime Minister sa Maynila noong Pebrero, 11 agreements yung napagkasundoan nila o yung na-close nila. So for this year alone, sabi nating embassy, for this year alone, 11 agreements. Nung pumunta yung Cambodian Prime Minister sa Pilipinas noong February, 8 agreements. So ngayon ay 3 agreements. So 11 agreements all in all for this year alone, Igan. Jonathan, may pagkakataon ba kayo makapanayam dyan ng Pangulo? Yes, bukas, Igan, bago siya bumalik sa Pilipinas, magkakaroon ng kapihan kasama ang Pangulo at doon ay uupo ang Presidente sa harap ng Philippine Media Delegation dito at tatanggap ng mga tanong mula sa atin. At isa sa mga itatanong natin bukas doon, Igan, ay yung tungkol sa Independent Commission na kanyang binubuo para dito sa pag-iimbestiga sa mga umunoy korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno. Igan. Maraming salamat, Jonathan Aldal, live mula sa Phnom Penh, Cambodia. Ingat! Tatlong miyembro ang bubuo sa Independent Commission ay tinatatag ni Pangulong Bongbong Marcos para imbestigahan ang maanumalyo umunong flood control project sa bansa. Ibinahagi ng Pangulo ang mga kwalifikasyon, kapangyarihan at tungkulin ng naturang Independent Commission. May unang balita si Vicky Morales. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the congresspeople, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs.
There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, it was supposed to be, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, Hindi nga Bakit maging ganitong ka-massive yung corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes and it just keeps getting worse. So It did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No? I mean... No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. You're teary-eyed. Yes, because I'm very upset.
No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales para sa Unang Balita. Itinanggi ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na suhol ang perang dinala niya sa kongresista sa kanilang distrito na si Representative Leandro Leviste. Batay sa counter affidavit ni Calalo, donasyon mula sa mga contractor ang 3 million pesos na dala niya nang maaresto noong August 22. Kinolekta raw niya ito sa utos ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang bilang suporta umano sa mga proyekto at programa ni Leviste. Na magpunta raw si Calalo sa tanggapan ni Leviste, tinanong siya kung meron siyang dala noon. Sinabi ni Calalo na may dala siyang maliit na donasyon at ipadadala na lang sa assistant ni Leviste. Pero sinabihan daw si Calalo na kunin na ito para masimulan na. Matapos kunin ni Calalo ang pera sa sasakyan, saka siya inaresto ng mga pulis. Kita abogado ni Calalo, hindi entrapment na nangyari kundi panggigipit sa kanyang kliyente. Hinamon naman ni Leviste si Calalo na pangalanan niya ang mga kontraktor na nagbigay ng pera. Sinisikap ang kunin ng pahayag ni Representative Jojo Ang kaugnay sa mga pahayag ni Calalo. Ang tawag po dito, at alam po ito ng mga abogado, ay instigation. Kung yung isang tao na wala namang intensyon na gumawa ng krimen, ay inudyok ngayon para palabasin na meron siyang ginawang krimen. Bunyag, sino ang nagbigay sa kanya ng pera na kontraktor at sino yung ibang mga contractors na kinausap niya kung totoo ba ang sinabi niya sa akin na may isang kontraktor sa unang distrito ng Batangas na may koneksyon sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas. Mula po daw sa Gumuhong Pader sa Barangay San Jose dito sa Navotas, lumipat po tayo dito sa Navotas Navigation Gate. Ito yung floodgate ng Navotas. Pero syempre, nagbibigay din ng benepisyo sana ito sa Malabon. At sabi nga ho dito, ito po ay 100% operational para maitaas. At kapag ho yan ay nakataas, kahit pa paano, nakakatulong ho yan para hindi pumasok yung tubig dagat papunta doon sa Malabon at Navotas River na nagdudulot ng pagbaha doon sa mga kababayan natin. Ang problema, hindi po ito 100% naman maibaba. Hanggang 60% lang ho siya na ibababa. Ang nangyayari ho doon, kapag hindi na ibaba ng 100%, hindi ho makadaan yung mga barko na nakadaong dyan. At kaugnay niyan, makausap po natin si Ginoong Bon Villanueva, again siya ho yung head ng CDRMO ng Navotas. Sir, paano ho ito? Anong pinakamalaking epekto sa mga mamamayan ng Navotas kapag hindi ho to naibaba totally itong Navotas floodgate na ito? Sa mga mamamayan naman ho, doon sa ating mga kabahayan, hindi naman ho siya magkakaroon ng malaking epekto. Ang mas magiging epekto ho niyan, kung hindi kaagad may baba ng 100%, yung mga malalaking barko, hindi po makakadaan dito. Siyempre po, kung mabigat, hindi po siya maaari hong mas mababa yung kailangan niyang clearance para makatawid. Pero pag nakataas ho siya 100%, malaki yung benepisyo no, sa mga kababayan natin. Opo, kasi kung nakataas ho siya ng 100%, yun hong pagtaas ng tubig sa dagat ay hindi ho makakaapekto doon sa ating ilog. Pagka mataas ho yung tubig sa ilog, yun ho, maaari na hong bumaha doon sa ating mga kabahayan. So sabi mo po, dapat parang completed na yung pagre-repair niya nitong August, no? Pero ano ho nangyari ngayon? Paano? Tuloy-tuloy ho ba o nakastock ho ba itong pagkukumpuni dito? Tuloy-tuloy ma'am, kasi minomonitor po natin dito is yung makina. Ang aking pong pagkakaalam ay naghanap na ho ng mga foreign consultant. Yung Japanese po kasi ito, Japanese technology. So naghanap po tayo ng foreign consultant na
makikita ho bakit ganon yung problema, bakit hindi humaayos ng 100%. Oo, bakit hindi siya maibaba 100%? Opo. So maganda sana, 100% siya na itataas, 100% 100% siya na ibababa. Opo, para 100% operational po tayo. Pero may commitment naman sa inyo yung contractor na tutuloy-tuloy ho nila. Opo. Wala naman ho sila. Wala Although naman ito po. ho, lilinawin ho natin, ito ho ay national government project ho, hindi ho ito sa local government. Pero dahil sila ho yung nakikinabang, direktang nakikinabang ang nabotas at malabot, kaya sina-sir po ang parang kahit paano nagmo-monitor sa development, progress ng Si Congressman Toby Chanco po mismo ang talaga pong nakatutok po dito. Siya po mismo. So tabayanan natin niya kung paano ho mangyayari doon sa ginagawang pag-monitor nila doon sa parang pagre-repair dahil nga hindi pa ho 100% na ibababa. Maraming salamat po Dr. Von Villanueva. Ito pong proyekto ito, ang isa ho sa mga kontrata para sa pagkukumpuni nito ay ang St. Timothy Construction na pag-aari po ng mag-asawang Zara at Curly Discaya. So mula po rito sa Navotas Floodgate, kasama ko si Dr. Von Villanueva. Back to studio po tayo. Maraming salamat po. May bagong patakaran ng Department of Education kaugnay sa dagdag ng overtime pays para sa mga guro. Ang detalye sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Magandang balita para sa mga guro, lalo at kasisimula lamang ng National Teachers Month dahil naglabas na ng mga polisiya kaugnay sa overtime pay ng ating mga teacher. Alinsunod sa nilabas sa polisiya, 125% kada oras ang rate ng mga guro ang kanilang overtime pay tuwing weekday at 150% naman kapag weekend o holiday. Kung kulang daw ang pondo, maaari raw i-convert ito sa Vacation Service Credits o VSC batay sa guidelines ng DepEd. Kailangan 2 oras ang overtime bago mag-qualify sa monetary compensation. Kapag mas mababa rito, sa vacation credits mapupunta. 4 hours kada araw ang maaaring i-claim at tanging mga guro lang na may 30 classroom hours kada linggo ang maaaring kumuha nito. Ikinatawa ito ng ilang guro na nakausap natin dito sa Pasay City West High School. Lalo at ipinagdiriwang mula September 5 hanggang October 5 ang National Teachers Month. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga guro na kapanayam. Isang magandang way ito para at least kahit papaano is maibisan yung kumbaga yung hirap ng teacher. Maganda tong way para at least na kumbaga kahit papaano makompensate naman sila dun sa mga trabaho nila aside doon sa actual na ginagawa nila sa eskwelahan. Malaking boost yon for the morale ng teachers because kahit papaano mabibigyan pa rin ng attention or ng effort yung overtime pay para sa mga teachers. Kasi talagang a lot of teachers is nagbibigay ng effort, nag-extend ng effort para sa mga bata sa school works. Tapos ito nga, naglabas ng guidelines on DepEd kaya napakaganda, napakalaking boost ng moral para sa amin. At least mapapawi yung pagod man lang namin para sa ngayong World Teachers Day. Maganda pong balita po yan na mabayaran po kasi ang teachers po hindi naman po yan nananahimik na paglabas ng school. Hanggang bahay, hanggang sa daan, iniisip namin kung ano yung magiging outcome ng trabaho namin sa loob ng school. Para sa mga bata din. Igan, ilan din sa mga hakbang para mag-improve yung quality of work and life ng ating mga guro, yung pagbabawas ng 57% sa mga school form, pati yung pagsulong sa kanilang medical allowance. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mahal ay lang bilihin sa palengke gaya ng isda at gulay. Masamang panahon ang nakikitang dahilan ng Department of Agriculture. At live mula sa Maynila, may unang balita si Dea Pinlac. Dea, gaano kataas ang iminahal ng mga presyo nito? Maris, kung dati ay isda at gulay ang takbuhan ng mga mamimili kapag mahalang karne, ngayon, ito na raw ay kapresyo na o minsan mas mataas pa sa presyo ng karne. Dito yan sa ilang pamilihan, kabilang na itong trabaho market. Sa tanong mo, Maris, yung ilang gulay ay 2 times o 3 times daw ang itinaas. Hindi rin nawawala sa menu ng karinderya ni Aling Mirna ang mga putahing isda. Hanap-hanap daw kasi ito ng mga suki niya. Gusto nila isda, ayaw na nilang karne.
Kasi baka high blood din sila or what ano, di ba? Ganun. Tapos gusto nila yung may sabaw. Pero ang dati raw na tig 5 kilong bili niya ng bangus, ngayon 1 kilo na lang. Siyempre, kulang sa ano eh. Budget ko lang ang pera ko na ano. Para maubos kayo sa matitiran ka ng ulam. Kahit konti lang kikitain mo, at least may tinda ka. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng isda tulad ng galunggong at bangus na umaabot na ng 350 pesos per kilo ngayon. Sa trabaho market sa Maynila, ang kada kilo ng galunggong at bangus naglalaro sa 280 to 300 pesos. Daing ng ilang nagtitinda ng isda, tumaas ang puhunan nila pero humina ang kita. Halos lahat ng isda ngayon mahal dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan. Minsan walang dumarating sa fishport, halos walang mabili. Pahihirapan. Minsan nga mas gugustuhin na lang daw nila magbaka kaysa mag-isda sabi ng mga namimili. Pati gulay tulad ng red bell pepper, broccoli at patatas, tumaas din ang presyo. Dahil sa araw-araw na umuulan, kaya paiba-iba ang presyo ng gulay. Pero may mga gulay naman na mababa, katulad ng mga Tagalog, talong, ampalaya, okra. Pero yung mga Bagyo, matataas pa rin. Parang balik puhunan lang yung ganun kasi nakakaano rin pag magbibigay ka ng mataas na presyo sa mga customer, parang magigilty ka rin. Ang kada kilo ng patatas sa trabaho market, 80 to 100 pesos mabibili ngayon. 200 hanggang 250 pesos sa broccoli at 300 hanggang 400 pesos naman sa red bell pepper. Halos magkasing presyo na ng ilang gulay ang karne, kaya pansin nila sa mga mamimili. Imbes na 1 kilo, mga kalahati na lang, 1/4. Ayon sa Department of Agriculture, ang masamang panahon ang nakikita nilang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng isda at gulay. Pag bagyo, titigil yung pangingisda. Sa gulay naman, mabilis naman na bahain. Maaari pa raw magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin ngayong Burr months. Marie, sabi ng mga mamimili na nakausap natin, hindi naman kasi pwedeng mawala sa hapagkainan nating mga Pilipino ang isda at gulay. Kaya, kanya-kanya na lang daw diskarte para makapag-budget. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nasilayan din ang total lunar eclipse o blood moon sa ilang bahagi ng mundo. Sa Ankara, Turkey, nakuhanan ng blood moon. Mas naging nakamamangha pa ito ng may dumaan na eroplano. Kita rin ang kulay pulang buwan habang tanaw ang Turkish flag. Nasilayan din ang ganda ng blood moon sa Ayia Napa, Cyprus. At sa Dubai, United Arab Emirates. Inabangan din ang total lunar eclipse sa Beijing, China, pati sa Jakarta, Indonesia. At sa Sydney, Australia. Ayon sa Pag-asa Astronomical Observatory, masisilayan uli ang total lunar eclipse sa Marso sa susunod na taon. Nagkampiyon si Filipina tennis ace Alex Ayala sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Pinalo ni Ayala sa finals si Pana Udvardi ng Hungary matapos ng 3 sets sa score na 1-6, 7-5 at 6-3. Daong unang beses na Pilipino po ang nagwagi sa isang Women's Tennis Association o WTA match. Inaasahan na aangat si Ayala sa number 61 sa WTA ranking mula sa kasalukuyang 75th place. Sunod na sasabak si Ayala sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil. Ipinagbunyi ng mga Pilipino ang tagumpay ni Ayala, kabilang dyan si Pangulong Bongbong Marcos na nagpaabot na ng pagbati. Binati rin ni tennis star Rafael Nadal si Ayala sa kanyang tagumpay. Si Ayala po ay nag-training sa academy ni Nadal. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.